Pag-usapan pa natin ang taho business na Camille at Marvin kasama si Mobile Journal Francis Orsio. Francis, unahin ko na itong mga nasa harap natin. Ano ba itong dala mo dito? Pops J, ito kung makikita mo, ito yung ube flavor nila, yung classic taho na paborito natin. At syempre, yung kakaibangan nilang flavor na may avocado ice cream. Taho so ilan to sa mga ube flavored taho. Yes, Pops J. Ito yung classic taho. Oo. Kumbaga yan yung karaniwan na binibili natin kapag may mga magtataho na pupunta sa mga kalye natin. So yan yung mga karaniwang natitikman natin. Tapos at ito naman, avocado. Anong paborito mo sa tatlo? Pops J, ang pinaka natikman ko doon yung yung classic taho. Kasi syempre yun yung pinakamasarap pa rin talaga. At parang baga nare-relive yung memories natin ng kabataan. Kasi nga talagang paborito natin yan. Basta pag dumating na dyan yung magtataho, isa tayo sa mga hahabol sa kanila para bumili. 5K lang kamo ang puhunan nila dito sa negosyong ito. Magkano na kinikita nila ngayon? Pops J, sa ngayon kasi meron na silang 20 branches sa iba't ibang bahagi ng bansa. Meron sa bahagi ng North Luzon, meron na ngayon daw sa may bahagi ng Calabarzon, tapos meron din dito sa ilang mall sa Metro Manila at ilang mga branches sa Valenzuela. So sa bawat branch nila, kumikita sila ng 5 to 6 digits, Pops J. So ganun na kalaki mula sa 5,000 pesos na puhunan. Ngayon, Sumipa 5 to 6 digits na bawat branch pa yan, Pops J. Ako, matikman ko na monthly itong ube. Parang ube taho, Yes, Pops Okay, J. habang tinitikman ko itong ube taho, pandemic sila nagsimula, ano yung naging stepping stone nila para sumipa ng 5 digits ang kanilang kita? Pops J, ang una kasing ginawa talaga nila yung research and development. So nag-R&D sila, inalam nila kung ano ba yung mga pinakapatok na flavor sa mga panlasang Pinoy, kung ano yung mga pinakapaboritong binibili na flavor sa mga Pilipino. So yun yung sinubukan at in-integrate nila doon sa mga taho or yung regular na taho na binibili natin. At sabi nila dahil doon sa mga kaibang flavors nga talagang naging patok siya, hindi lang doon sa Valenzuela at tinangkilik na rin at nagkaroon nga ng mga franchisees. So dahil doon sa maliit na pagsisimula nila, sabi nga nila sinimulan daw sa garahe at ngayon nakikita na natin sa iba't ibang branch. At meron nga din sa mall. Itong ube taho, nandun pa rin, nandun yung taho, tapos may sago, yung tamis tama-tama lang, pero yung ube lasang-lasa mo. Yes, Pops J. At bagay din pala siya dun sa mismong taho. Yes, Pops J. At bukod nga dyan, marami pa silang ibang flavors. Halimbawa, ano pa yung mga flavors? Meron silang strawberry, yung nabanggit natin kanina. Meron din silang cookies and cream, yung mango graham. Marami pang iba na actually kanina nga din nabanggit natin yung mga coffee-based na taho. Available din sa kanilang mga stores at ibinibenta nila. Okay. Maliban dyan sa mga nabanggit mong flavors, iba't ibang mga flavors ng taho, may iba pa silang products. Ano yung mga yon? Pops J, doon sa taho klasiko, talagang taho yung ibinebenta nila pero kakaiba at iba't ibang kumbaga iba't ibang twist nga Yung halimbawa ito, kung natikman mo Pops J, nilagyan nila yan ng ube ice cream bukod doon sa ice cream. Okay. Natunaw lang siya Pops J kasi ibiniyahe pa natin mula Valenzuela papunta dito sa Signal. Kaya natin natunaw gaya na. ng isang conventional na taho, talagang may arnibal pampatamis So nakakatulong yung ice cream sa pagpapatamis pa. Yes, Pops J. At syempre yung kakaibang twist at flavor din doon sa classic na taho, mas makakatim tayo ng iba pang lasa. In-expect ba nung nina Camille at Marvin na lalaki ng ganito ang kanilang business? Actually, hindi rin daw nila... Akala mo simpleng taho lang, pero... hindi rin daw nila inasahan, Pops J. Kasi nagsimula lang talaga sila sa garahe. Gaya nga nung sabi nila, mga gamit pa nga daw ng lolo at lola nila yung ginamit bilang panimula at 5,000 piso. So nag-start sila mag-online selling sa kasagsaga ng pandemya. Tapos hindi nila inakala na makikita ito halimbawa ng ibang mga content creators din. Kaya mas lumago din yung kanilang business at nakitaan na nga ng pagdami pa ng mga branches, Pops J. At eto nilagyan ng avocado flavored ice cream, no? Okay, sige. Kakaiba nga siya at refreshing. Yes, Pops J. At the same time, napakasarap na dessert, no? Panghimagas. Pero ano pa yung kanilang plano para palakihin pa ang kanilang negosyo? So, aside from, may plano ba silang dagdagan ng branches? O dagdagan yung mga naglalako? Kaya mo ba ilako ito? Pops J, sabi nila nang tinanong natin. Kasi Valenzuela ang kanilang shop Inaasahan, Pops J, na mas dadami pa yung mga branch nila. Gaya nung sabi ko kanina, meron na silang branch sa ibang malls sa North Luzon. Meron sa Pampanga. Tapos meron din sa Tarlac, sa Pangasinan. Tapos meron din sila mga branch sa Laguna. Tapos dito sa Metro Manila meron din. At inaasahan pa na magkakaroon sila sa ibang part pa ng Quezon City, halimbawa, Pops J. At dito sa Metro Manila. At base doon sa kanilang kinikita, mukhang patok na patok talaga. Yes, Pops J. Okay, maraming salamat. Mobile Journal Francis Orsio.